Hayaan mo akong bumaba. Baba. Dati takot na takot sakin, ngayon kusa kang lumapit. Masama pakiramdam ko. Bakit ka pumunta sa ganun lugar? Kailangan kong kumita ng malaki. Hayaan mo akong kumita ng pera. Tiisin mo, malapit na tayo sa bahay. Umalis tayo, hayaan mo akong bumaba. Mabait ka. Kung hindi, Kung hindi ano, hindi mo to pwedeng gawin. bakit? Dahil sakin ka. Tatanungin kita ulit. Sino ako? Yening, aso ka ba? Kuneho ako. Pero kapag nagalit ang kuneho, kumakagat din yan. Ang init ng ulo mo, may lagnat ka ba? Bilis-bilisan mo. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ayokong mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan. Yening. Bakit? 6 na taon kitang hinanap, nakalimutan mo na ako. Libreng baloon sa art exhibit. Tito, libreng art exhibit at balloon. Tinatanong mo ako. Pink, berde, lila, orange. Tinatanong mo ang colorblind tungkol sa kulay. Tito, paano kung maparamdam ko sa'yo ang kulay? Para malaman ang pula. Isipin mo ang lasa ng strawberry. Maasim matamis, yun ang pula. Para malaman ang dilaw. Damhin ang init ng araw sa kamay, yun ang dilaw. Para malaman ang asul, damhin mo. Ang hangin ng dagat sa mukha. Yun ang asul. Plano para kumita. Yening. Hirap na hirap akong makita ka. Kahit baliin ko pa ang binti mo. Hindi kita hahayaan. Dito ka lang dapat sa tabi ko. Xiao Chen, kumusta ang tulog mo?
Nandito na ang At galing abroad. 3 taon na. Para sundan ang fianc niya, nag-aral din siya. Ay, nandito na nga siya, nakakainis. Anak ba to ng iba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hoy, pamangkin ko ba yan? Tita, Tumabi ka. hindi kami nag-aalmusal. Mas malakas pa ang loob ng bisita. Ipapakain ko sa'yo. Hindi na. Kuya, Kailangan pa bang sabihin? kuya, may babae ka na naman? May girlfriend ka na, ganyan ka pa. Saan mo narinig yan? Hindi kailangan, nakita ko. Hindi mo man lang pinunasan ang iyong ginawa. Kagabi, nakapulot ako ng isang maliit na kuneho. Tinulungan ko siya, pero binalikan niya ako ng kagat. Ano ang nangyari pagkatapos? Pinakawalan ko muna siya, pero sa susunod na magkita kami, talagang kakainin ko siya. Maliit na tiyuhin, hindi maganda ang kumain ng kuneho. Kuya, ilang taon na kayong nagmamahalan ni Sikyong. Dapat kang mag-inga sa iyong sarili. Gusto mo pa ba ang bag na yon na nagkakahalaga ng 1,000,000? Salamat kuya. Ito ba ang mayayamang pamilya? Isang bag lang, 1,000,000 na. Hindi tulad ko, kailan kaya ako makakaipon ng ganoong kalaking halaga? Ang bag na gusto ni Miner, gusto mo rin ba ng isa? Ayaw ko. Pwede bang pera na lang? Ituring mo na lang bilang bayad sa nangyari kagabi. Ano ang nangyari pagkatapos? Ano ang gagawin mo sa pera? Para mamuhay ng mas maganda. Para kapag malakas ka na, makakaalis ka na dito, tama ba? Paano mo nalaman? Natatakot ka sa akin. Kung tama ang alaala ko, wala akong ginawa sa iyo kagabi. Sa halip, tinulungan pa kita. Ano ang ibig mong sabihin na wala? Nawala ang aking unang halik. At ikaw ang kumuha nito. Pero hinagkan mo ako. Isang halik na walang kasanayan. 1,000,000. Ganoon ba ang halaga mo? Iiyak na ba siya kanina? Naaawa ako sa isang taong gustong-gustong tumakas. Ay, si Erye ay masama ang pakiramdam. Sino ang may lakas ng loob? Namang istorbo sa iyo? Ano ang nangyari? Bukod sa mga bulaklak at bag na iyong ibinibigay, ano pa ang iba mong paraan para pasayahin ang mga babae? Gusto mong aliwin ang babae. Anong kleseng babae? Hindi ito may tuturing na babae. Baka babae lang. Madaling aliwin ang batang babae. Bigyan mo lang siya ng gusto niya. Ano na naman ang pinag-awayan mo? Paalala ko lang sa iyo, babalik na si Lin Yinghao. Ang iyong estratehiya sa pamilya Tsi, isang hakbang na lang. Huwag kang gumawa ng anumang iskandalo. Alam ko ang ginagawa ko.
Mga bata, tapos na ang klase ngayon, uwian na. Ganito na ba kalala ang aking sakit? Shensu. Umuwi ka sa klase ko sa. Ningning. Ang tagal nating hindi nagkita. Ilang beses ko na bang sinasabi? Ate mo ako. Wala namang ate na mas matanda lang ng kalahating taon. Pero, sa totoo lang, sa galing mo sa pagguhit. Parang sayang naman dito sa pagtuturo sa mga bata. Sumama ka na lang sa akin. Hindi mo pa rin talaga ako kilala. Gusto ko lang ng payapa at simpleng buhay. Yung tanong ko sa iyo, bago ka umalis ng walang paalam. May sagot ka na ba ngayon? Alis na ako para mag-aral sa ibang bansa. Congratulations! Ang galing-galing mo sa sining. Pagbalik mo, siguradong magiging sikat na pintor ka. Ningning, gusto mo bang sumama sa akin? Ayoko. Wala pa akong plano tungkol dyan. Ningning. Mahal kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Ningning, naisip mo na ba ang sagot? Huwag na. Huwag kang magmadali, kaya kong maghintay. Kuya, please, parang demonyong babaeng nanlalansi sa nobyo ko. Siminar, masaya bang magkalat ng chismis? Tingnan mo nga. Pumunta ka sa Xi Group sa loob ng 10 minuto, 1,000,000 sa'yo. Tita Minor, ayos ka lang ba? Yening, alamin mo ang lugar mo. Ako ang napiling mapangasawa ng pamilya Shen. Kung lalapi ka pa kay Shenshu, pahihirapan kita. Sinusundan mo ako. Nobyo ko ang sinusundan ko, hindi ikaw. Tita Minor, nagkakamali ka. Si Shensu at ako. Magkaklase lang noon sa high school. Magkaibigan lang kami. Totoo talaga. Tita Minor, napakapangyarihan mo. Imbestigahan mo na lang. Yening, kanino ka pumunta rito? Si Yuli, mandaraya ka. Pinabangkarote mo ang pamilya namin, hindi ka rin makakatakas. Karapat-dapat lang sa inyo ang pagkabangkarote. Kung hindi nyo pinahalagahan, itapon na lang sa mga aso. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Si Yuli, maghintay ka. Babalik ako. Kadiri nga, bakit mo pa ako tinakpan? Biglang ang bait mo ah. Yung 1,000,000 na sinabi mo sa telepono kanina, totoo pa ba yon? Yung card na yon, hindi ko alam kung saan ko nalagay. Kanina nung tinatapan kita sa kadiri. Nakita kong itinago mo. Kaya pala tinulungan mo ako. Para sa card lang. Ganun ka ba kailangan ng pera? CJ, pwede kong ibigay sa'yo. Pero hindi ko ibibigay ng ganun-ganun lang. Ano bang gusto mo? Maging katulong mo, 200,000 isang buwan. Totoo ba yan?
Deal. Tapos na akong maglinis kung wala nang ibang gagawin. Uwi na muna ako. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Nakita mo na? Ako wala akong masamang intensyon. May iba pa bang gagawin? Marami pang ibang dapat gawin. Katulong lang ako ngayon. Hindi naman ako. Ano ako? Hindi mo naman siguro akala. Naakit ako sa iyong hindi paganap na katawan? Punasan mo iyong buhok ko. Sa susunod, huwag kang gumawa ng bagay na magkakamali ng akala. Ayoko na ng 200,000. Kung ayaw mo ng ganito, linisin mo na lang ang buong bahay ng pamilya Xi. Bagay na bagay sa'yo ang paglilinis. Yung nakatira lang ng libre. Ipagpatuloy mo yan. Minor. Sa kumpanya, 0 ang attendance mo ngayong buwan. Tapos triple pa ang gastos mo kaysa noong nakaraang buwan. Ipapastop ko ang credit card mo kay Jiangyu. Ayos, mas mahirap pa ako ngayon kaysa sa yung nakatira lang ng libre. Sinong nag-utos sa'yo na tawagin siya ng ganoon? Totoo naman. Anak ka naman ng pamilya Xi. Kuya, sobrang kinakampihan mo siya. Baka naman gusto mo si. Ano ako? Sabihin mo. Wala. Kanina lang, bigla akong nagkaroon ng kakatuwang ideya. Ngunit kapag naisip ko ngayon, parang imposible na yon. Tapos na akong maglinis, aakyat na ako para magpalit ng damit. Sa susunod na may kabaliwan kang naisip, sabihin mo lang ng buong tapang. Hayaan mong maramdaman ko rin kung gaano ba kabaliwan yon. Kuya, hindi ba inimbitahan tayo ni Ate Kyung? Na mag-shopping tayo. Maghanda ka na agad. Magkita tayo sa painting studio pagkatapos ng kalahating oras. Yung tanong mo, may sagot na ako. Mas mainam din sabihin ng maaga kay Shensu ang totoo. Para hindi na maantala ang buhay niya. Sage, Yening, yang suot mo. Hindi ka ba naman ulit mambubighani sa aking kasintahang lalaki? May gagawin ako ngayon, aalis na ako. Tumigil ka. Hindi mo ba nakalimutan ang tunay mong katungkulan dito? Kuya, hindi ka ba nangako? Nasasamahan mo ako at si Ate Kyung sa pag-shopping. Hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Pero siguro hindi niya kayang bumili ng mga gamit doon, di ba? Sino bang nagsabing isasama natin siya para mamili? Ipapadala siya doon para magbuhat ng mga gamit ni Jiangyu. May talagang gagawin ako ngayon. Ginoong Air, kaya ko namang magbuhat ng mga gamit mag-isa. Mukhang kailangan nga natin ng katulong. Hintayin mo ako. Kuya, naiwan mo ako. Paumanhin talaga, biglang may nangyari, hindi ako makakapunta. Hello, may gagawin ako ngayon, hindi ako makakarating.
Sige, magkita na lang tayo sa susunod na linggo. Ikaw, Ganyan ka ba talaga gustong mangaling ng mas bata sa'yo? natuto lang ako sa'yo. At bakit mo itinapon ang cellphone ko? Akin yun. Wala ka pa gawin yun. Bakit? Dahil lahat ng kinakain, sinusuot at ginagamit mo ngayon. Kahit ikaw mismo ay akin na. Huwag kang magsasalita ng ganyan, nagtatrabaho lang ako para sa iyo. Katulong lang ako. Katulong ka pero tao ka pa rin. Hindi mo pa rin pwede itapon ang cellphone ko. Nagsasabi lang ako sa kaibigan ko. Kung babanggitin mo pa ang ibang tao, kakagat na kita. Mas mabuting umalis na ako habang may pagkakataon. Ali. Kuya, hindi ka ba umalis na kanina? Bakit ngayon ka lang dumating? Ikaw ang magbabayad ha. Ali, sino itong kasama mo? Eti, pamangkin namin ito. Ay, aalis na kami. Kuya, kanina nakita si ate ng napakagandang singsing. Sa tingin mo, bagay ba ito bilang wedding ring? Et si Hyung, kung gusto mo, ibigay ko na lang sa'yo. Dati, ang dami mo kasing regalong binigay sa akin. Hindi pa ako nakakapagbalik. Okay lang, minor. Bigla kong naisip, hindi pala bagay sa akin ang style na ito. At si Hyung, punta muna ako sa CR. Kuya, ano ba? Hindi naman problema sa'yo ang card. Kung gusto ni At si Hyung, bilhan mo na lang. Sige na, habulin mo na siya. Bata ka, maglaro ka na lang dyan. Hindi naman siya kulang sa pera para bumili ng singsing. Talagang manyak. Ayaw magkaroon ng responsibilidad. Miss C, punta muna ako sa C. Bakit pamilyar ang suot ng dalawang to? Wala akong hilig manghimasok. Sana matapos na kayo. Ali. Ang tagal na nating hindi nakita. Miss mo ba ako? Yening, Ang swerte naman. anong ginagawa mo dito? Pupunta ako sa sisi. Eh bakit hindi ka pumasok? Kasi ikaw, manyak. Sa liwanag ng araw. Nagmamanyak ka pa sa babae. Ali, huwag mo nang asarin. Bata pa siya. Sige na, pumasok ka na sa CR. CJ. Si Kyung, ayaw kong niloloko. Sa susunod, huwag mo nang mag-arrange ng mga reporter. Sage, Ali. Ako. Pwedeng pumunta sa'yo mamayang gabi. May gagawin ako. Hindi pwede. Kung palagi mo akong itinataboy. Huwag kang magalit kung gagamitan kita ng paraan. Dapat makuha kita. Ali. Pasensya na sa nangyari. Humihingi ako ng tawad.
Ali. Lasing ka na. Samahan na kita sa kwarto. Ali, nandito ako. Bakit ka? Ang weird, dito nga ang daan ni Ali. Tahimik. Ali, nandito ka ba? Tita. Ali. Kung maglalaro kayo ng hide and seek ni Tita, yung may kiliti, huwag mo ko isali, pwede ba? Ano nang tawag mo sa kanya? Tita, Hindi siya karapat-dapat. at di ko iyan problema. Bitawan mo ko. Bitawan mo. Binigyan niya ako ng pampagana. Gusto mo yung 1,000,000? Tulungan mo ko, ibibigay ko yan. Si Yuli. Gago ka talaga. Yening, di mo na ko kilala. Di ko alam kung ano nang gusto mo. Pero gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kaya pwedeng hayaan mo na ko. Di masarap kung pilit. Aalis na ko. Kailangan mo ba ng doktor? Tawagan kita. Kung di mo ko tutulungan, huwag kang magpakasanto. Chen. Ano na ginagawa mo dito? Ate, sinaktan ka ba ni Tito kanina? Hindi. Namiss lang ni ate si mama. Ate, kung namiss mo si Mama, kasama mo ko at ng paborito kong laruan. Sasamahan ka namin. Salamat, Chen. Ate, alam kong di mo tatay ang tatay ko. Pero ikaw pa rin ang tanging ete ko. Nung dumating ako rito, ang hirap at nakakatakot. Buti na lang nandito ka. Paglaki ko, ako naman ang magiging bantay mo. Salamat, Chen. Ikaw na lang ang meron ako ngayon, ate. Ang aga-aga, saan kaya pupunta si Chen? Chen. Chen.
aga-aga, saan kaya pupunta si Chen Chen? Nakita mo ba si Chen Chen? Wala. Hi, nakita mo ba si Chen Chen? Wala. Nakita mo ba si Chen Chen? Wala. Chen Chen. Yung smartwatch ni Chen Chen. Dapat nasa kanya yan. Pasensya na. Ang tinawagan mong user ay pansamantalang hindi maabot. Paumanhin. Ang tinawagan mong user ay pansamantalang hindi maabot. Hindi ka welcome sa pamilya Xi at Sharin. Gusto mo ng 1 milyon? Tulungan mo ako, bibigyan kita. Masama kang tao. Siya ay ampon ng pamilya Xi. Si Chen Chen, ang tunay na dugo ng pamilya Xi, ay magiging hadlang sa kanya. Si Yuli, ikaw ba yan? Ano ang tawag mo sa akin? Ikaw ba ang nagdala kay Chen Chen? Kung saktan mo ang kapatid ko, hindi kita palalampasin. Yun palang paggalang mo sa akin noon, pakitang tao lang. Pero gusto ko ang ugali mo ngayon. Yung agresibo. Masyadong maangas. May dating. Sasabihin ko sa iyo. Kahit kuneho, kapag napilitan, kumakagat din ibalik mo ang kapatid ko. Ikaw ang hindi nag-alaga sa kapatid mo. Hinahanap mo ako. Kung ako ang mag-aalaga sa bata, baka kinain na siya ng lobo. O kaya, itinapon sa dagat para pakainin sa isda. Ikaw nga. Chen Chen. Paumanhin. Hindi ka na protektahan ng ate mo. Nasaan na yung tapang mo kanina? Kunin ang lahat ng TCA ng pamilya Xi. Alamin kung saan pumunta ang bunsong Ginoo. Hindi ikaw ang nagdala kay Chen Chen. Sinabi ko bang ako ang gumawa? Kung hindi ikaw, sino pa? Kung ako, hindi siya makakapasok sa bahay ng pamilya Xi. Akala mo wala akong magagawa sa mga laro mo? Bakit hindi ka nagpaliwanag kaagad? Paano ko makikita ang kunehong kumakagat kung nagpaliwanag ako? Kung hindi ikaw, tutulungan mo ba akong hanapin si Chen Chen? Sino ka sa akin? Bakit kita tutulungan? Tabi, Pakiusap, iligtas mo si Chen Chen. bakit kita tutulungan? Bigyan mo ako ng dahilan. Wala tayong anumang relasyon. Si Chen Chen ay pamangkin mo. Siya ay kinilala ng matandang Ginoo, anong kinalaman ko doon? Kung may kakayahan ka, ipasok mo siya sa pamilya Xi. Nakausap ko na si Lolo. Pero nasa biyahe siya ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pwede kitang tulungan. Pero ano ang maibibigay mo sa akin? Maging trooper.
Yening, Pasensya na talaga, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. wala ka talagang alam. Sa pagmamaneho, mag-focus sa bilis, ayokong mamatay tayong. Dito. Hindi ka kwalipikado bilang super, Yening. Marami pa akong kayang gawin. Basta iligtas mo lang si Chen Chen. Alam mo kung ano talaga ang gusto ko. Hindi pwede yan. Kung ganun, wala tayong pag-usapan. Marami ka namang babae. Kahit ang sikat na. Best actress na si Lin Sikyong ay nahulog sa'yo. Bakit ako pa ang hinahanap mo? Nga. Kayang-kaya kong makuha ang kahit sinong babae. Pero sabi mo, gusto ko ng mas bata, di ko pa nasusubukan ng tulad mo. Bakit kailangan mo akong gawing laruan mo? Hindi laruan. Ano nga? Kasama sa kama. Ano pinagkaiba nito sa laruan? Yening. Bakit sa isip mo? Ganito lang ang mga salita. Dahil ikaw si Yuli. Kaya tayo. Hindi talaga pwede. Yi, May balita na ba sa kung nasaan ang bunso? ang pamilya kong sa Hong Kong ang may kagagawan. Ganun pala dahil sa pagpatay ko. Nag-retaliate na sila. Ililigtas ba natin ang bunso? Ako ang target nila, di nila siya gagalawin. Huwag muna tayong magpadalos-dalos. Malapit nang matapos ang laban na to. Naiintindihan ko. Nga pala, masama ba ang reputasyon ko sa Hilaga? Anong aspeto ang tinutukoy mo, Yi? Sabi ng babae, Wala namang espesyal. Sinasabi lang na isa kang manliligaw na maraming karanasan sa pag-ibig. Walang babaeng hindi mo kaya sabihin. kung may ganitong chismis pa sa susunod, alam mo na kung ano ang gagawin. Opo, Binantayan ko si Ali sa maraming taon. Hinding-hindi ako papayag na hawakan siya ng ibang babae. Ikaw, Yining, isang hamak at mababang itik na lang itim. Anong karapatan mong makipaglaban sa akin? Hoy, nakuha niyo ba iyong mura at maliit na anak ng pamilya Tsi? Mukhang malaki ang kikitain niyo. Bibigyan ko pa ba kayo ng isang kalaban sa pag-ibig? Okay ba? Chen Chen. Chen, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ni Yining sa'yo? Nagmamadali akong hanapin ang kapatid ko. Hindi ko napansin. Anong problema? Dito ako dahil sa kapatid mo. Nang narinig kong nawawala siya, pinakiusapan ko agad ang tatay ko na bantayan nito. May nakita na kaming bakas. Saan? Sumakay ka na. Tara. Saan? Doon. Saan ito? Ang kapatid mo ay dinukot ng pamilya o mula sa Gangcheng. Ito na ang teritoryo nila. Wala naman tayong galit sa isa't isa. Bakit nila dadukin si Chen Chen? Hindi rin namin alam ang tunay na dahilan. Ngunit sa palagay ko, dahil ang apelido ni Chen ay Tsi. Tropa, umayos ka. Chen Chen. Nandoon si Chen Chen sa gilid na iyon. Pupuntahan ko at ililigtas siya. Sasamahan kita. Mas mabuting maghiwalay tayo ng daanan. Pumunta ka doon at ilihis mo ang atensyon nila. Tapos ako ang pupunta para iligtas si Chen Chen. Masyadong delikado iyan. Kung nailigtas ko si Chen Chen, lumabas ka at sumagit sa akin. Kung hindi ko siya nailigtas, ikaw na ang humingi ng tulong sa labas. Umalis na tayo. Yi, ang binibining Yining ay dinukot ng mga tauhan mula sa Gangcheng. Paano niya nalaman? Sinabi niya sa kanya ni Shenshu. Anong klaseng tao kayo, walang pumigil ba sa kanya? Yi, patawad po, ito ang aking kapabayaan. Kung may susunod pang ganito, mag-resign ka na lang sa sarili. Gagamitin pa ba natin ang orihinal na plano? Hindi. Ang kaligtasan ni Yening ang mas mahalaga. Ako na ang bahala dito. Gusto kong makita ang mga tao ko. Paano nila nagawa yon?
Nasaan tayo? Nasaan si Chen? Ang ingay. Sumagot ka lang kapag kinatanong. Ano ba talaga ang relasyon mo sa bata? Kapatid ko si Chen. Ang kapal ng mukha mo. Nang akit ka pa ng tiyuhin mo. Ilang araw na namin hawak ang pamangkin niya. Wala pa siya. Gusto kong malaman kung gaano ka kahalaga sa kanya. Si Yuli pala ang problema mo. Kung dahil kay si Yuli ang paghuli mo sa akin. Mali ka ng todo. Ampun lang si Yuli sa pamilya. Sa tingin mo, bakit niya ililigtas ang isang bata? Na makakabahagi sa kanya? Ako pa kaya? Wala akong koneksyon. Kung mahalaga talaga ako sa kanya. Mag-isa ba akong hahanap sa kapatid ko? May punto ka. Kung wala kayong halaga, wala ring saysay na panatilihin kayo. Unahin kita, tapos ang bata. Huey. Kumusta ka na? Nadaya mo ako, munting dalaga. Ilang araw nang hawak ang kapatid mo, pala si Ali. Nang mahuli ka, dumating agad si Ali. Malaki ang halaga mo sa kanya. Huey. Alam ba ni Kuya Hui ang mga ginagawa mo? Basta may pakinabang sa kanya. Wala siyang reklamo. At dahil hindi niya alam, pwede tayong makipag-usap. Kung malaman niya, baka, mas mataas pa ang hihingin ko. Ano ba talaga ang kondisyon? Kung usapan ng gusto, dapat may konting pagtitiwala. Gusto kong makita ang isa pa. Ilabas mo. Chen. Takot ako, Ete. Chen. Ete, natatakot ako. Sagipin mo si Chen. Nakikiusap na ang dalaga. Pumayag ka na. Ayoko ng mga nananakot sa akin. Ali, mas guwapo ka ng ganito. Pero ano ang gagawin natin? Chen. Pumayag ka na sa kanya. Alam mo ba kung ano ng kondisyon ang hiniling niya sa akin? Pumayag lang ako sa kanya. Alam mo ba talaga kung ano ng gusto ko? Pumayag ka na sa kanya. Basta pumayag ka lang sa kanya. Pumapayag din ako sa'yo. Sa kondisyong iyon. Anong kondisyon? Basta iligtas mo si Chen. Ako na ang magiging babae mo. Ano nung sinabi mo? Maging babae mo. Pumapayag ako. Pakawalan mo siya. Mas epektibo pala ang batang babae, Ali. Naiinggit na naman ako. Chen, okay ka lang ba? Okay ka lang? Ali, ngayong pinalaya ko na ang tao, dapat mong kuparin ang pangako mo sa akin. Umalis ka muna kasama si Chen. Ingat kayo. Si Shensu ba ang nagbigay ng tip sa'yo? Si Eri mismo ang dumating. Si Shensu. Kanina ko pa naisip. Dito sa direksyong ito pumunta si Shensu.
Hindi pwede, ang dami nila. Kailangan natin ng tulong. Hubarin mo. Ali, yan ang gusto ko sa'yo. Akala ko anong kondisyon pagbebenta pala ng katawan. Para lang maging kabit niya, ginawa pa niya ito. Ang hirap naman yan. Kung aalis ka, patay ka. Tunay ng manyakis. Pinapanood pa niya. Sandali. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Patayin mo muna ang ilaw. Sa likod ng screen. Tapos ka nang maghubad bago lumabas. Marunong ka palang maglaro. Ali, akala mo madali akong lokohin. Kapag pumasok ako at umalis ka, wala na akong makukuha. Saan ako pupunta? Lahat ng nasa labas ay tauhan mo. Sumusunod sa'yo. Hindi ko rin sasayangin ang saya. Pero, Hisaw, sa sarili mong ganda, wala ka bang tiwala? Sige na. Kaya susundin ko na lang ang sinabi mo. Sana, masisiyahan ako sa'yo. Aling Hui, Yemem. sabi mo, dala mo ang mga tauhan ni Hui sa labas. Kung ganito ka magloko, alam mo ba kung papatayin ka niya kapag nalaman? Sino sa kanila ang magsasalita? Alam naman ng lahat. Ang lugar ko sa puso ni Hui. Kailangan ko lang magpanggap na mahina, sabihing pinilit mo ako. Siguradong maniniwala sa akin si Huizay. Ali, maniwala ka. Ang lakas ng bulong sa tabi ng unan. Nakatingin ka na ng matagal, sumama ka na kaya? Ikaw naman ang nagpatingin sa akin. Salamat kay Eryi, kundi ako'y patuloy na niloloko. Ng babaeng iyon. Kaya si Hui, ikaw ang tumawag sa kanya? May lalaki na siya, gusto pa rin kitang matulog, hindi ba siya magwawakas? Kaya nga. Marami ang gustong matulog sa akin. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Sa ngayon, ikaw lang ang pinapayagan kong matulog. Sige, hindi na kita bibiruin. Bakit ka bumalik? Nahuli si Shensu. Sagipin mo siya, bilis. Akala mo ba nagpapakabait ako? Alam kong ayaw mong makipag-ugnayan ako sa kanya. Natatakot kang maapektuhan ang kasal niya at ni tita. Pero ayaw kong lalong mabaon sa utang sa kanya. Kapag nailigtas natin siya ngayon, tapos na ang lahat. Pagkatapos siyang mailigtas, tapos na talaga. Tutuparin ko ang pangako. Tulungan kitang ilantad ang tunay niyang pagkatao. Pakawalan mo ang mga taong binihag niya. Magkano ang halaga ng anak ng mga Shen? Hindi ko inakala. Maami palang mahalaga sa iyo, Eryi. Pero yung batang iyon, may iba akong gagamitin sa kanya. Dati, nilamon ng mga Shen ang ilan kong kumpanya. Ang galit na ito, hindi maaring malutas ng pera. Hui. Magpresyo ka, babayaran ko. Kung hindi ka magpapresyo, wala akong choice kundi agawin siya. Akabuo lang ng pagkakaibigan natin. Sigurado ka bang sisirain mo ito para sa batang iyon? Para ito sa kanya. Eryi. Salamat sa paglilinis sa hanay ko, pero kung gusto mo ang buhay ng batang iyon, ngayong araw, kailangan mong ipagpalit ang sarili mo. Natakot ka ba? Kapag kasama kita, hindi. Pangako ko sa'yo, gagawin ko. Itingnan ko kung paano ka makakakuha ng tao gamit ang dalawang kamay. Pero bago mamatay, may maganda akong kasama,
Si Yuli. Swerte mo. Sige, atakihin. Okay ka lang. Patayin sila. Habulin sila. Magaling kayong dalawa ay. Pero walang makakalabas dito. Okay ka lang. Ganun ba ka nang hindi naniniwala sa kakayahan ng lalaki mo? Nag-aalala lang ako sa'yo. Kung ganyan ka ka-concern, halikan mo na lang ako. Maraming tao, hindi ka ba nahihiya? Eh kung ganito kita yakapin, mas lalo na akong mahiya. Aling kamay ang puputulin? Ikaw ang magdesisyon. Patawad po. Mali po ako. Hindi na ako ulit. Ipagpaumanhin mo na po ako. Nasira ang bupanda. Uwi tayo't bibili ako ng 10. Hubarin mo ang gamit mo. Ano nang sinabi mo? Sinabi kong hubarin mo ang gamit mo. Natakot ka at hindi mo na naiintindihan ang sinasabi ng tao. Ang bilis naman. Hindi pa ako handa. Ano pa bang kailangan mong ihanda? Ilang minuto lang yan. Pinag-aalinlanganan mo ba ang kakayahan ko? Hindi ba iyon ang sinabi mo? Maging maayos ka o baka wala ka ng matirang damit. Para kay Chen Chen, kailangan kong tiisin ito. Ganito ka ba kaayaw sa paghawak ko sa'yo? Hindi lang ako sanay. Eh di sanayin kita. Ano nang gagawin mo? Siyempre, para maging masunurin ka. Ako. Huwag dito. Lipat tayo ng lugar. Ano kaya ang isipin nila kapag nakita nila tayong ganito? Ano kaya ang akalain nilang ginagawa natin? Si Yuli, hayop ka. Bakit ka umiiyak? One-way mirror 2. Hindi ka nila makikita. Huwag ka nang umiyak.
Kung ayaw mong magkapeklat, huwag kang gagalaw. Ah, kaya pala ginawa mo iyon para gamutin ang sugat ko. Tuwing gumagawa ka ng mabuti, laging ako ang napagbibintangan. Akala mo ba, lahat ng bagay ay ilang minuto lang? Wala lang. Yening. Ganoon ba kabilis ang tingin mo sa akin? Mahalaga ba ang bilis o bagal? Malalaman mo rin mamaya. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Salamat. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Siguro mainit lang masyado ang panahon ngayon. Konti na lang suot mo, mainit pa rin? Anong gusto mong gawin? I-unlock mo ang cellphone mo. Yening, bibigyan kita ng isang pagkakataon para magpaliwanag. Tito, ang ibig sabihin ng demonyo ay matangkad ka at malakas. Huwag mong replyan. Kasi palagi naman akong available. Dapat sagutin mo ang tawag ko, palaging available. Bukod sa akin, huwag kang makikipag-holding hands sa ibang lalaki. Huwag magyakap, huwag maghalik. Huwag matulay ng magkasama, lalo na kay Shensuo. Kaya mo ba yon? Pero may isa akong kondisyon. Ang pagiging kabit ko sa'yo. Hindi dapat malaman ng sinuman bukod sa atin. Ang pagiging babae ko, ikinahihiya mo ba? Hindi. Ayoko lang na si Chen ay mapag-usapan dahil sa akin. At tulad ko, kapag masyadong maayos ang buhay, madaling maging target. Gusto ko lang na mabuhay ng maayos. Titignan ko ang pag-ugali mo. Nakipaghalikan ka na ba? Siyempre naman, Ilang beses na? sino bang nagbibilang niyan? Ibig sabihin, hindi mabilang. Marami ka ng karanasan, no? Medyo. E di, eksperto sa paghalik. Pwede bang magpaturo? Hindi ka marunong huminga. Hindi rin magaling ang teknik mo. Ang dami mo ng babae, pero ako ang pinaka hindi magaling. Ang una, di ba? Hindi pwede, baka hindi siya masiyahan. Mabibigo ang plano. Wala nang mag-aalaga kay Chen. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? CJ, kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, kaya mo na ba? Ano nang nangyari? Sinabi ko na. Hindi ko ipipilit sa iba.
Kapag talagang handa ka na, saka na lang natin pag-usapan. Pababayaan na kita ngayon. Matulog ka na, kung hindi, itutuloy ko. Kahapon, hindi niya ako ginawa ng... Pero, siguro naman hindi siya nasiyahan. Ete, Shen, nakauwi ka na galing ospital. Kumusta ang check-up mo? huwag kang mag-alala, Ete. Sabi ng doktor, konting takot lang. Walang sugat. Shen, pasensya na. Ate, hindi kita naprotektahan ngayon. Hindi kasalanan ng Ete. Mahina lang talaga ako, Chen. Kaya na-kidnap. Pero binigyan ako ni Tito ng maraming shares ng Psy Group. Sinabi niya, may bargaining chip na ako. Kaya wala nang mag-ahasang saktan ako. Talaga? Ang bait naman niya. Sinabi pa sa akin ni Tito, welcome ako sa pagdatalo para sa pagmamana ng pamilya at Mukhang sulit lahat ng ginawa ko. Ate, kaya na ba kitang protektahan sa hinaharap? Natanggap na ni Shen ang pagkilala ni Tito. Hindi na ako mag-aalala sa iyo, ate. Salamat talaga kay Tito. Mabait siyang tao. Ate, hindi ba? Mabait nga siya, kahit na ibinigay ko ang sarili ko. Para lang sa kaligtasan ni Shen. Pero para sa mga binigay niya kay Shen, dapat pa rin akong magpasalamat. Hindi ko kayang magbigay ng mamahalin. Hindi ko alam ang gusto niya. Siguro, konting pasasalamat na lang. Wala naman siyang pakialam sa ibibigay ko. Ang yabang niya, siguradong gusto niya ang sarili niya. Siguro. Ganito siya. Dominante at malakas ang loob. Dapat galit ang mukha. Marahas at brutal, dapat malaki ang katawan. Alam mo, ayaw ko sa marumi. Pero, totoo namang nakakapagbigay siya ng seguridad. Kung iisipin, sa totoo lang, wala naman siyang ginawang masama sa akin. Sa halip, marami pa siyang natulong sa akin. Medyo mayabang lang talaga ang ugali niya. Ganoon pala ako kagwapo sa paningin mo. Bakit ka nandito? Hindi ko pa tapos ang drawing. Maganda ang drawing. Gusto ko ang regalong ito. Sino nagsabing para sa iyo? Hindi para sa akin. Itatago mo ba? Titignan mo kapag namimiss mo ako. Paano ako maglalakas loob na bastusin ito? Ito ang espesyal na regalo ko para sa iyo. Mukhang ang aking maliit na ligaw na kuneho ay sa wakas ay nasanay na sa akin. Mukhang masaya ka. Subukan ko kaya siyang sipsipin ngayon. Para mas maging mabuti siya kay Shen sa hinaharap. Palagi kang mabait sa akin, kaya dapat kong suklian ang kabutihan mo. CJ. Nauuhaw ako ngayon. Ang husay mong mag-utos. Wala ng tubig. Baba na lang ako para magpainit ng tubig. Ganito pala nakakapawi ng uhaw. Wow, ang bastos mo talaga.
Dumating si Shensu. Hindi ba't nasa ospital siya? Bakit siya nandito? Malamang hinahanap niya ang tita. Nandito ba si Ningning? Mukhang ako ang hinahanap niya. Baka gusto mong magtago muna. Lalaki mo ako, bakit ako magtatago? Hindi ba't nangako ka sa akin? Ang pagiging kabit ko. Ayaw kong malaman ng iba. Nangako ako. Pero sa tingin ko, dahil nandito na siya, mas mabuting sabihin na lang natin ang totoo. Pwede rin naman sabihin sa harap ko. Ningning, ako ito. Pakiusap, magtago ka na lang sa banyo. Ayokong pag-usapan ng iba ang relasyon natin. Iba? Papasok na ako. Ningning, nandiyan ka ba? Ayoko sa tawag niya sa'yo. Ningning ang palayaw ko. Pwede mo rin akong tawaging ganoon. Nasa loob ka ba? Ayos ka lang ba? Nakalok ba yung pinto ng banyo? Bakit ko ilolock yon? Ano nang gagawin ko? Hindi siya dapat makakita. Huwag. Okay lang, naliligo ako. Pasensya na, ha? Doon muna ako sa sala, hintayin kita. Ningning, ang tapang mo ah. Sa'yo ko naman natutunan yan. Shensu, Ningning, okay ka lang ba? Akala ko nahulog ka sa banyo kanina. okay lang ako. Ikaw, grabe yung sugat mo, pero pumunta ka pa rin. Okay lang ako. Kanina, nung inilayo ko yung mga bodyguard, hindi ko inakalang may bitag sila. Nga, nailigtas mo na ba yung kapatid mo? Nailigtas ko na. Wala naman siyang malubhang problema sa katawan. Si Tiyuhin ang sumaklolo sa amin. Pasensya na, wala akong masyadong naitulong. Shensu, sapat na yung ginawa mo. Salamat. Anong pinagkakamalan mo sa akin? Ningning, kapag kailangan mo ako, nandito lang ako para sa'yo. Shensu. Hindi pwede sa atin, Shensu. Bakit? May kinabukasan ka, may sariling kapalaran ako. At saka, ikaw ang nobyo ni Miner. Ningning, gusto kong maintindihan mo. Ang pagmamahal ko sa'yo, desisyon ko yon. Huwag kang mag-alala. Shensu. Si Miner, yung tiya mo. Napakasaya at bukas palad niyang babae. Maging mabuti ka sa kanya. Ningning. Anong nangyari sa league mo? Baka kagat lang ng lamok. Paano ko nakakalimot? Ang laki pala ng lamok sa pamilya Xi. Si Yuli, pinilit mo ba siya? Pakiusap, wag mo siyang sabihin. Tanungin mo si Yening kung pinilit ko ba siya. Hindi niya ako kailanman pinilit. Huwag kang matakot, Ningning. Sabihin mo ang totoo. Utulungan kita. Yun na nga ang totoo. Bayaw, gusto ko sanang itanong sa'yo. Pumunta ka sa pamilya Xi, hindi para kay Miner, kundi para sa ibang babae. Bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag.
Nandito lang ako para alamin kung okay si Ningning. Nga. Salamat sa pagtulong sa kanya na mahanap ang kapatid niya. Ang salitang salamat mo. Hindi ko dapat tanggapin. Magkaibigan kami ni Ningning. Sa hap niya, natural na pareho kami ng antas. Ay. Kung gusto ng tatay mo, pwede kaming maging magkapatid. Wala akong problema doon. Mahina ang katawan mo. Kailangan pang mag-practice. Sumama ka sa akin sa isang lugar. CJ, Ningning. May sasabihin pa ako sa'yo. Shensu. Malinaw na ang lahat sa pagitan natin. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating doon. Sa'yo na ito mula ngayon. Talaga, Gusto mo ba? gusto ko. Ang galing mo mag-drawing. Huwag sayangin ang talento. Wala na akong maibibigay pa sa'yo. Kung gusto mong magbayad, mag-drawing ka ng isa kada linggo para sa akin. Bilang bayad sa utang. Ganun lang kasimple. Hindi pa sapat yan. Baka gusto mo ang tulungan ako. Sobra-sobra na. Tama na iyon. Kumpleto naman ang gamit dito sa art studio. Kulang lang sa mga artwork, dapat akong mag-drawing ng madalas. Para maganda ang mga dingding. Bakit pa magpapakahirap? Meron namang ready na dito. Hindi bagay dito ang painting na to. Ang ganda dito, lahat ng bisita. Makikita agad ako. Alam mo ba, treasure to ng shop mo. Treasure pa. Pangontra sa masamang espiritu siguro. Anong sinabi mo? Wala, ako na ang magsasabit. Okay ka lang ba? Okay lang, baka low blood sugar lang. May utang ka na naman sa akin. Gagawa ako ng isa pang drawing para sa'yo. CJ. Mahal ang singil ko para maging modelo. Sige, wag na lang. Ngayon, libre na lang para sa'yo. Hi. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi ba kailangan maghubad para maging modelo? Siyempre, hindi kailangan maghubad. Kailangan mo lang umupo ng maayos doon. Ang mga mata ay bintana ng kaluluwa. Paano ako gaguhit kung hindi mo ako titingnan? Sino ba nagsabing titigan mo ako ng ganyan? Nakaukit na sa puso ko ang itsura mo, kaya hindi na kailangang tumingin. Palagi ka palang tumitingin sa akin. Nang hindi ko alam. Ako. Bakit ngayon pa sumakit? Huwag. Bakit ang tarantado mo? Gusto mong magguhit tayo? Sige, samahan kita para matupad ang gusto mo. Hindi kailangan, aksidente lang yon, kaya ko to. Huwag kang gumalaw, aksidente man o hindi. Maaasahan mo ako. Pwede akong maging human easel mo habang buhay. Kung sakaling hindi na gumalaw ang mga kamay ko balang araw.
Masaya rin naman kung maihahawak sa kamay ko. Para makapagguhit pa rin. Tapos na ako maligo. Pwede ba akong matulog sa kwarto mo ngayong gabi? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kanina, habang nagguguhit tayo. Bigla kong naisip, paano kung balang araw, maging matigas na ang buong katawan ko. At hindi na makagalaw. Pero ikaw, patuloy mo akong isasama. Ang sarap sa pakiramdam nun. Ganito na ba ngayon ang pag-confess? Ang gusto kong sabihin. Gusto kitang. Hindi ba't gusto mo rin? Yon. Kumpleto ang dala mo ah. Baka kasi wala ka, kaya bumili ako. Masyadong maliit. Sige, papalitan ko. Tiisin na lang muna to. Yening, buksan mo ang pinto. Sisi tita. Magtago ka muna. Ano? Itatago mo na naman ako tulad nung dati. Yening, buksan mo ang pinto. Tita, bakit ka nandito? Yening, dahil sa'yo lahat to. Shenshu ay nakipaghiwalay sa akin sa kasunduan. Dahil sa akin. Ano ang dahilan kung bakit mo ako inimbita? Miner, gusto kong pag-usapan ang ating kasunduan. Naisip mo na ba? Gusto mo na bang pakasalan ako? Sa totoo lang, may gusto na akong tao. Si Yining iyon. Kahit paulit-ulit niya akong tinatanggihan, ang puso ko ay wala nang puwang para sa iba. Ayokong masayang ang oras mo. Pinapunta ko na ang tatay ko para ipaalam ang paghihiwalay natin. Sinabihan ko na siya. Wala kaming relasyon bilang magkasintahan. Baliw ka ba? Napakabuting tao ni Shenshu. Tinanggihan mo pa siya. Hindi pwede sa amin. Bakit? Hindi siya ang tipo ng lalaking gusto ko. Anong tipo ba ang gusto mo? Kabaligtaran niya. Malamig at matipuno. Dominante at tuso. Ano? Ah, tipo mo pala ang kuya ko. Sa madaling salita, may boyfriend na ako. Sino? Anong itsura niya? Anong tunog yun sa kwarto mo? May itinatago kang lalaki. Wala, mali ang narinig mo. Bakit ka kinabahan? Papasukin mo ako. Hindi maayos ang kwarto ko. Kuya, bakit ka nandito? Papalabhan ko sa kanya ang jacket ko. Kuya naman, napakamahal ng damit mo. Kamay mo pa ang maglalaba. Ah, ipapadri-clean ko na lang. Kuya, hindi ba ito ang pambahay mong sinusuot? Siyempre, kailangan kamay ang maglaba. Bakit nandito ang pambahay mo? May boyfriend talaga si Yening, ako ang saksi. Yening, sinabi mo pa sa kuya ko. Sa akin hindi. Nalaman niya mismo.
Sige, kung hindi ka kalaban, kaibigan ka. Tara, samahan mo akong uminom. Bakit? Ay, masama ang loob ko. Tara na. Huwag ka na uminom. Pero masakit ang puso ko kapag hindi ako umiinom. Gago talaga si Shenshu. Ang tagal ko na siyang mahal. Ngunit wala man lang akong bakas sa kanyang puso. Kung ganoon na nga. Desidido na akong pakawalan ang sarili ko. Ako si Seminar. Hinding-hindi ko iwan ang aking mga kaibigan. Itong mga ay lahat ng aking kinukulong gwapong lalaki. Pwede kang pumili ng kahit sino. I enjoy mo lang, ako ang magtatago sa boyfriend mo. Anong klaseng bagay siya, si Shenshu? Ako si Seminar. Anong klaseng lalaki ang hindi ko makukuha? Mag-ingat ka. Server, bayad na po. Dahan-dahan lang. O manhin, ang iyong credit card ay na-freeze na. Kuya, nilalaro mo na naman ako. Minor. Pwede mo ba akong sunduin kasama si Minor dito? Anong address? Juice Bar. Bakit ka pumunta doon? Masama ang pakiramdam ni Minor. Sinamahan ko siya para maglibang. Nag-utos kami ng ilang male model. 4 o 5. Tumingin ka sa likod. Bakit ang bilis mong dumating? Ningning. Tingnan mo itong gwapo, ang laki ng dibdib niya. Dito ka at hipuin mo. Hindi malalaman ng boyfriend mo. Tigil na sa pagsasalita. Ang saya mong makipaglaro sa ibang lalaki sa labas ha. Hindi ko sinadyang gawin iyon sa ibang tao. Hindi sinasadya. Kung sinadya mo, sa tingin mo makakalaya ka pa ba nang wala? Umupo dito. Kung talagang galit siya, madidismaya ba siya sa akin? Hindi pwede. Magpunta ko sa ibang bansa para magpagamot. Siya lang ang tanging sandalan ni Chen. Pahina ka ng maayos. Paumanhin, huwag ka nang magalit. Bigyan mo ako ng isang dahilan. Sumusumpa ako, hindi nila ako ginagalaw kahit kailan. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala sa akin, okay lang. Hayaan mo akong suriin. Pwede ba? Galit ka pa ba? Isang beses na lang ito, huwag na ulit. Sa wakas napapayapa ko na itong mabagsik na tigre. Lalabas ako ngayon, magbubukas na ang aking art studio. Maaga pa naman, gawin natin ulit ito.
Bago bukas ang daan, 5 ang malaki edit. Pwede ring magpa-customize ng portrait. Ngayon lang ako nakaramdam ng hindi ka panipaniwalang kaligayahan. Sana manatili ang panahon sa magandang sandaling ito. Si Lin Si-kyung at ang C-Group. Mukhang malapit ng ikasal ang binata. Pero may third party. Ay, hindi ba siya yung kabit sa litrato? Ano nang pinagsasabi nyo? Ikaw nga pala, kabit. Halika, tingnan nyo. Ito yung babaeng nakipag-agawan sa aktres. Wala pang hiya, nagbukas pa ng art studio. Hindi ako. Hindi ako kabit. Huwag niyo akong kuhanan. Hindi talaga ako. Ikaw yung nang-aga sa asawa ng ate namin. Walang hiya. Hindi ganoon. Wala akong ginawa. Kung hindi ganoon, ano? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Erie? Ngayon, hindi na siya makakaila. Na. Dapat palagi kong tatandaan, mistress lang ako ng kapatid niya. Isang babaeng nagbenta ng katawan para sa kapatid. At itinatago sa dilim. Anong karapatan ko para sumagot sa kanila? Wala akong kinalaman dito. Ano ba yan? Tara na. Wala kaming kinalaman. Huwag niyo kaming isali. Tara na, bilis. Halika, tingnan nyo. Ito yung babaeng nakipag-agawan sa aktres. Ayaw kang aminin, tingnan mo. Kunin mo. Kunan mo siya. Ay expose siya. Sino gumawa nito? MS Lin Si-kyung. Tinanggal ko na ang trending topic at tinatanggal na rin ang mga video. Siya na naman. Noon, ipinagkanulo niya si Yening sa Wang family ng Hong Kong. Nahanap na ba ang ebidensya? Siguradong siya ang gumawa. Mukhang ang pakikipagtulungan sa C-Group ay nagbigay sa kanya ng maling akala. Hanapin siya para sa akin. Sage. Sino ang nagpagalit sa ating si Ali? Ang tagal na nating magkasama. Alam mo dapat ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Ano? Ali, pasensya na. Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Ikaw ba ang aalis sa showbiz o ako ang magpapaalis sa'yo? Ikaw ang pinili. Ali. 10 taon na kitang gusto. Yung cute na si Yining yun. Ginamit niya kapatid niya para makuha ng pansin mo, para malapit sa'yo, pera mo lang habol niya. At, matagal na akong partner ng C-Corp. Walang mapapala ang C-Corp kung haharangan mo ako. Hindi yan sulit. Ako ang magsasabi kung sulit o hindi. At babalaan kita. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mababa ang estado niya, at malandi. Hindi mo alam, no? Nung nilalapitan ka niya, may kung ano-anong relasyon pa siya sa bayaw mo. Baka marumi na yan. Hindi ako nananakit ng babae, alam mo yan. Pero kung lalapastanganin mo siya ulit, gagawa ako ng eksepsyon. Naiintindihan mo? Ang taas ng pagtatanggol mo sa kanya. Kaya, hindi siya ang nanulsol sa'yo. Ikaw ang nahulog sa kanya. Ha, si Yuli, hindi ko inakala na ikaw na. Palaging mataas ang tingin sa sarili. May araw din palang magiging laruan ng babae. Nga. Nahuli mo ako. Ano nang gagawin ko? Nangako ako sa kanya na itatago ang sekreto. Paano kita ayusin? Ali. Mali ako, patawarin mo ako. Hindi na ako ulit. Wala ka ng kredibilidad sa akin.
Bakit ka nandito? Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala namang nangyari, wala akong sasabihin. Sa lahat ng fans at netizens, dito ako. Nagbibigay ng taos pusong pamanhin kay MS Yining. Puro kasinungalingan ang tsismis na kabisya at anunsyo ko. Mula ngayon, permanenteng magreretiro na ako sa showbiz. Ikaw ang gumawa nito. Hindi tayo dapat ganito sa publiko. Kung babae mo ako, huwag kang masyadong maingat. Ano nang ginagawa mo? Buksan mo cellphone mo ngayon. Wala nang magsasabing kabit ka. Ang tunay na girlfriend ay nandito. Bakit mo ginawa to? Nangako ako sa'yo dati. Pero ngayon, nagsisisi na ako. Kasi nakita kong may nangaapi sa'yo. Gets mo? Ano ibig sabihin nito? Nga naman. Kung may manlalait sa kanyang babae, siya rin ay mapapahiya. Naiintindihan ko. Talagang naiintindihan ko. Pero, kung ganito, mahihirapan ka ng maghanap ng ibang babae. Anong ibig mong sabihin? Mahirapan akong maghanap ng ibang babae. Ikaw lang ang gusto kong katabi. Baka may pagkaarte lang siya sa kalinisan. Kaya gusto niya ang tulad kong malinis. Dahil sa nangyari ngayon, baka magulo na ang pamilya Xi. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Batang babae, pinapasok kita sa pamilya Tsi. Dahil sa relasyon mo kay Chen Chen bilang magkapatid. Pero sobra na ang gusto mo. Mag-isip ka ng bagong presyo. Gagawin ko ang lahat para makuha mo. Dapat niyong imbestigahan, hindi ako ang nang-akit. Anak ko siya, syempre kilala ko siya. Sa mga nakaraang taon, wala siyang pinansing babae. Trabaho lang ang nasa isip niya. Baka hindi niyo pa ako gaanong kilala. Si Yening, nasa puso ko siya palagi. Seryoso ka? Hindi ako nagsiseryoso lang sa'yo. Xiao Li, para sa babaeng ito, sasalungat ka ba sa akin? Alam mo kung ano ang kahihinatnan nito. Ang pocket watch na ito, ilang henerasyon na sa pamilya Tsi, marami ng pinagdaanan. Medyo humihina na. Panahon na para ayusin. Tatay, ako na ang bahala. Hindi pwedeng hawakan ng iba. Ang hindi sa'yo, huwag nang pangarapin. Gagawin ko pa rin. Napakagandang pagkakataon ngayon, tatay. Huwag nating palampasin. Ikaw, Suel. Akala mo ba hindi kita mapaparusahan? Kumalma ka. Huwag kang mag-alala, matibay ang buhay ko. Naisip mo na ba ito? Hindi lang ikaw ang anak ko.
Ano naman? Lahat ng narating ko, pinaghirapan ko. Gusto mong kunin ng iba? Subukan nila. Ayos ka lang. Ayos lang. Kahit may sugat, kayang-kaya kitang buhatin. Ang tagal kong naghintay, hindi ka naman gumalaw. Ayaw kitang saktan. Nasiyahan ka ba sa ginawa ko? Baka mas mabuti kung pumunta tayo sa ospital. Nag-aalala ka pala sa akin ng ganito. Kung ganoon, huwag mong sundin ang payo ni Lolo at iwan mo ako. Sino ang nagsabing iiwan kita? Hindi ba't ganoon ang mga script sa idol drama? Gaano nakatagal ang mga eksenang iyon? Hindi na ganoon ang pagsusulat ngayon. Gusto mo bang manatili sa tabi ko magpakailanman? Kung sasabihin ko sa'yo, na mahal na kita sa loob ng 6 na taon, tatanggapin mo ba ako? 6 na taon. Naaalala mo pa ba? 6 na taon na ang nakalipas, nakilala mo ang isang taong may achromatopsia. Kung hindi mo makilala ang kulay pula, subukan mong maramdaman. Ang asim at tamis ng strawberry sa iyong bibig. Kung gusto mong makilala ang dilaw, buksan mo ang iyong palad. At hayaang tumama ang sikat ng araw, ang mainit na bagay ay dilaw. Kung hindi mo makilala ang asul, maramdaman mo ang simoy ng hangin mula sa dagat sa iyong mukha. Iyon ang asul. Kaya pala nagkita na tayo 6 na taon na ang nakalipas. Bago kita nakilala, puti at itim lang ang mundo ko. Mula nang dumating ka, nakita ko na ang kulay sa aking mga mata. Ikaw ang nagbigay sa akin ng himala. Kaya naging isang matatag na si Yuli ang Bicheng. Kaya, ang girlfriend at maging asawa ni si Yuli ay si Yening lamang. May karapatan pa ba akong habulin ang kaligayahan? Hindi mo kailangang bigyan ako ng sagot ngayon. Kung gusto mo, samahan mo ako bukas sa piging. Maligayang kaawan, Erye. Erye, wala pa si MSE. Gusto mo bang kunin ko siya? Sa pagkakataong ito, irerespeto ko ang kanyang desisyon. Huwag na lang, baka pagod na rin siya. Ning-ning. Malapit nang matapos ang piging, bakit ka pa pumunta? Ako, Mag-a-abroad na ako. Matatag na ang iyong kapatid sa pamilya Tsi. Wala nang mang-api sa kanya. Ikaw, sasama ka ba sa akin? Mayroon pa bang nagpapaiwan sa'yo dito? nagpapaiwan sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong magkapalyo. Ang dami na palang pinagdaanan namin. Siya ang pinakamahirap kong bitawan. Shenzhou, sana'y makahanap ka ng tunay na pagmamahal. Ikaw, gusto mo ba siya? Mahal ko si Yuli. Kung ganon, sana'y maging masaya ka.
Ang dami mong ginawa para sa akin, ang tagal mong naghintay. Ngayon, oras na para maging matapang ako para sa kanya. Birthday ni Eryi ngayon, kailangan nating magmadali. Ikaw kasi ang nagpapatagal. Birthday pala niya ngayon. Kailangan kong maghanda ng regalo. Hello, isang birthday cake po. Naku, nasugatan ako ng kusilyo. Hindi ko tumadedekorasyonan. Ako na lang. Sage. Eryi, nawala si MS Yening sa venue. Naghahanap na kami. Nagsisisi ba siya? Kaya siya umalis? Kung pumunta siya, hindi siya magsisisi. Baka may iba siyang dahilan. Regalo. Hindi ko pa rin. Naibigay. Eryi, nag-collapse si MSY. Inaasikaso na sa ospital. Kumusta na siya? May yelas si MSC. Kailan pa? Halos isang taon na. Gusto ni Miner ng bag, gusto mo rin ba? Ayoko. Pwede. Pera na lang. Para sa ginawa mo kagabi. Ano nang gagawin mo sa pera? Para gumanda ang buhay ko. Kaya pala kailangan niya ng pera noon para sa gamutan. Gawin ang lahat para mabuhay siya. Lumala na ang yeles ni MSC. Baka hindi na siya magising. Konti na lang ang oras, maliban na lang kung may himala. Sa dulo ng kwento, iniwan ng prinsesa ang prinsipe. Kasama ang haring mahal niya. Namuhay sila ng masayang magkasama. Siguro sobra lang akong pagod ngayon. Nagkakaroon lang ng pantasya sa pandinig. Gising ka na sa wakas. Paumanhin. Pinapasalamat lang akong nag-alala ka para sa akin. Tanga ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo dinadala mag-isa? Walang makukuhang tuloy kahit sabihin ko sa iyo. Ang sakit ko, hindi nagagaling. Sinabi mo noon. Kahit na manigas ang buong katawan. Gusto mo pa ring may magdadala sa iyo sa paglalakad. Ako ang taong iyon. Yening. Naniniwala ka ba sa himala? 6 na taon na ang nakalipas. Binigyan mo ako nito. Naniniwala akong maibibigay ko rin ito sa iyo.